Yan, yari ka dyan. Ma'am Joy. Okay. La. So, mute muna natin. Pa-mute muna. So, ito na yung bagong topic natin, no? Trader Starter Pack, Mastery of Divergences. So, meron tayong dalawang divergence na tinatawag. Ito yung bullish divergence, and syempre, meron din tayong bearish divergence. Sa system namin, ang bullish divergence ay tinatawag naming right hand. Ang bearish divergence naman, tinatawag naming left hand. Kapag nakakita ka ng bullish divergence, meaning, ito ay paakyat. No? Kapag nakakita ka ng bearish divergence, ito ay pababa. Pero, paano ba ang mga indicator na kailangan dyan? Pero, syempre, pakilala muna ako dahil nire-record ko to para sa ating YouTube. By the way, I am Mentor Mike. I am one of the top mentor ng Global Miranda Minor Group under Coach Miranda Minor, no? Kapag gusto nyo magpa-mentor, meron kaming one-on-one mentoring at meron din mga course na binibigay. Meron din kaming ino-offer na course, no? Mga courses po. And isa na nga dyan, yung pinaka in-demand, yung one-on-one mentoring. Pwede nyo akong i-add sa Facebook, itong Mike PHB. Pag ni-research nyo po yan, marami po kayong makikita ang kapangalan ko. Para hindi po kayo mahirapan na hanapin ako, ilalagay ko na lang po yung link ng Facebook ko sa sa comment ng video na ito. Alright. Siyempre, disclaimer lang. Ang ituturo ko dito ay hindi guaranteed na pag ginawa mo ay talagang kikita ka ng bonggang-bongga. Hindi lang bullish divergence and bearish divergence ang paraan para ikaw ay kumita sa pagtitrade. Marami pa rin confluences na kailangan mong idagdag para maging successful ang trade mo. Any loss na pwede mong magawa na ginamit mo tong strategy na to, ay ikaw po ang liable doon at responsibilidad mo po na protektahan ang inyong mga asset. Alright? So, moving forward. Ano ba ang mga indicator na kailangan nyo kapag hahanap tayo ng bearish and bullish divergence? Number 1, RSI. Pangalawa, and MACD. Hindi ko na i-discuss kung ano yung RSI at MACD kasi yan po ay nasa YouTube natin. So, ibig sabihin, para mas maganda na mas madali mong maintindihan itong lesson na ito, ang suggestion ko sa'yo, panoorin mo muna yung dalawang video na yan, yung Mastery of RSI and Mastery of MACD. Kasi from there, mas madali mong maiintindihan itong bullish and bearish divergence. Okay, so, tapos, eto na. Pag sinabing bearish divergence, yung presyo, yung kandila, umaakyat, pero yung indicator natin, yung MACD and RSI, ito po ay bumababa. Pababa siya. Kumbaga, hindi po sila agree sa isa't isa. No? Parang left hand nga. Ganito, kung titingnan yung right kamay ko, left hand po siya. Okay? So, paano ba yun? Para i-demo natin, ito sa kaliwa, ito yung price, no? Makikita niyo dito, nagkaroon tayo ng candle na pula, umakyat yung price, minsan, yung candle na kulay green na to, minsan mas mataas siya dito sa part na to, no? Kapag nakakita kayo ng ganyan, dapat yung oscillator or yung indicator dapat same ng ginagawa. Pero most likely, kapag bearish divergence nga ang nakikita natin, umaakyat yung price, pero yung oscillator or yung indicator po ay pababa na. So, ibig sabihin, ito kasing RSI and MACD, this is a momentum indicator. Ang kanilang binibigay na signal sa atin, yung momentum, yung pressure, kung gaano ba kalakas pa yung mga buyer. Sa RSI, yung buyer. Sa MACD naman, yung pressure, hindi blood pressure. Okay? Pag sinabing RSI, yung meron pa bang bumibili? Kumbaga, yung pag-akyat ba niya ay healthy pa? Pag sinabing healthy, yung pag-akyat niya dapat sabay na tumataas din yung demand
doon sa volume ng pagbili. Kapag bumababa na yan, ibig sabihin, yung price ay nagkakaroon na ng sakit. May sakit na siya. Anong sakit? Bearish divergence nga. Ngayon, paano mo iispatan yan? Okay, paano mo iispatin ng maayos? Gagamit ka ng arrow tool. Mamaya ipapakita ko yan doon sa chart. Pero, lagi nyo tatandaan na kapag maghahanap kayo ng bearish divergence, pag nilagyan nyo sila ng arrow, ilalagay nyo po yung arrow doon sa taas ng price, no? Hindi po sa ilalim, dapat doon sa taas. Sa indicator din, sa taas din po ng indicator. Yan, sa taas din. Huwag po kayong maglalagay sa ilalim dahil hindi po makukuha ang tamang bearish divergence or yung left hand natin. Okay? Nagkakaintindihan? So, puntahan naman natin si bullish divergence naman. Pag sinabi naman bullish divergence, yung price ay bumababa, pero while the price is going down, yung indicator ay paakyat naman. Nag-aaway naman sila para namang ganito, naka-right hand naman siya. So, ano bang ibig sabihin nun? So, di-demo natin ulit. So, ito siya. Example, ito, bumababa yung price. Makikita nyo, pero yung RSI natin, paakyat na. Okay? Ibig sabihin, yung momentum na maraming nagsesell ay umuunti na. Kasi nga yung RSI tumataas. Kasi pag tumataas yung RSI, marami nang bumibili. Okay, marami nang bumibili. Meaning, itong pagbaba na to is unhealthy na. Hindi na siya healthy kasi nga, bumababa siya tapos may bumibili. May ano na yun, may sakit na naman siya. Ang sakit niya is bullish divergence na ibig sabihin, kapag kayo ay nakakakita ng hindi na nag-a-agree yung mga indicator and yung price, ibig sabihin, kung ikaw ay nakakita ng price na bumababa, pero yung indicator mo ay umaakyat, ibig sabihin lang nun, tigil-tigilan mo na yung pag-short. Tigil-tigilan mo na yan. Kasi, pwede ka nang ma-invalidate sa gagawin mo na pag-short. That same din sa bearish divergence. Kapag nakita mo na umaakyat yung price pero yung RSI ay hindi na tumatama, hindi na siya doon pantay, tigil-tigilan mo na ang kakalong dahil meron na siyang sakit. May sakit na. So, kailangan niya ng bumaba, no? So, again, katulad ng sabi ko kanina, hindi lang yan ang basihan. Marami pa rin confluences na idinadagdag para malaman natin na tuloy-tuloy na talaga yung pagbaba niya at pag-akyat. Hindi ka pwedeng mag-relay lang dito lang sa nakikita mo na sa mga bullish divergence and bearish divergence. Dapat meron pa rin ibang confluences like support and resistances. Pero ang tanong, saan po ba, Mentor Mike, magandang maghanap ng mga bullish divergence and bearish divergence? Kasi marami kayong makikitang ganyan. Ang tanong, saan ba yung legit? Saan yung pinaka-legit? So, saan yun? Dito. Ang legit na, makakahanap ka ng legit na bullish divergence and bearish divergence doon sa major and minor support and resistance. Again, hindi ko na po uulitin kung anong ibig sabihin ng major and minor. Ang gagawin mo na lang, panonoorin mo lang po yung video natin na Mastery of Resistance and Support. Okay, kumbaga, para ma-master mo to, kailangan mong panoorin yun. Kumbaga, this is a weekly module na hindi mo sila pwedeng makumpleto hanggat kulang. Okay, kailangan panoorin mo yun. No, hindi ako kikikita dyan sa views yan. No, hindi ko kayo pinupush ng views yan para magkaroon ng ads. Skip nyo yung mga ads dyan. Hindi ko kailangan ng pera sa ads. Okay? Ang gusto ko, pag-aralan nyo yung nandito. Okay? So, pag-aralan nyo itong Master of Support and Resistance. Kasi from there, pag nakita mo na yung price na andun na sa major na resistance or support, meaning
doon nagaganap yung mga legit. Pag sinabing legit, talagang pag nangyari dun yung bearish divergence sa resistance na major or minor, talagang bumababa yung price. Kapag nakita mo naman yung bullish divergence dun sa support na major or minor, talagang umaakit yung price. That's why you need to know how to find yung support and resistance, at yan ay pinadali na natin kapag pinanood mo yung nasa module natin. Okay? Nagkakaintindihan? Paano ba natin mas mapapadali pa? Ito na. Wala nang patumpik-tumpik pa. So, kailangan mong panoorin yung tatlong video na yon. Kasi ito yung tatlo sa Trader Starter Pack. Unahin mo yung support and resistance, di ba? Mastery of Trendline, and then yung last week na topic natin, yung Triangle of Life. Kapag nakuha mo na tong tatlo na to, doon mo na i-apply yung bearish divergence and bullish divergence or left hand and right hand. Kukumpletuhin mo lang yan. O, bilangin mo, 46 minutes plus 58 plus 1 hour. So, more or less, that's 2 hours lang. Sa loob ng 2 hours na yun, may chance na ma-master mo. Hindi naman ma-master, at least magkaroon ka ng idea kung paano ba yung tamang pagtitrade. Kasi nga, alam mo na yung apat na yan. Bullish divergence and bearish divergence. Alright? So ngayon, ang gagawin natin, pupuntahan natin yung chart. No? Pupuntahan natin yung chart and ipapakita ko sa inyo kung gaano kahalaga na alam mo tong tatlo na ito. Kasi kung hindi mo to alam, hindi mo alam kung hindi mahihirapan ka na i-set up ang isang bearish and bullish divergence. Papakitaan ko kayo ng sample. Meron ako mga sample na hindi naman hinanda na i-trade din natin nung mga nakaraang araw. Okay, so puntahan mo natin again sa mga gusto. Ito, promotion advertisement ulit. Again, I am Mentor Mike, one of the top mentor ni Coach Miranda Minor. If you want na another na learnings pa, pwede nyo po akong kuhanin na mentor, one-on-one mentoring, no? And pwede nyo akong i-add sa Facebook, no? Yan. Disclaimer, pupunta na tayo sa chart. May mga ipapakita ko sa inyo mga setup dito ng bullish and bearish divergence. Pero it doesn't mean na kapag kayo ay nakakita ng ganito, ay talagang magpupurso yung coin. Kasi nga, meron pa talaga tayong ginagamit na confirmation dyan. So, sino nang ready? Press 1. Check natin yung mga ready. Puntahan natin yung chart. Okay? Check natin sino na yung mga ready dyan. Sino na ang mga ready? Press 1. Parang kakunti pa yung nag-press 1 ah. Okay, sige. Let's go on charts, no? Puntahan natin si Bitcoin. Okay, si Bitcoin. So, si Bitcoin, siyempre, anong gagawin natin? I-apply natin yung tatlong video. So, ito yung lagi natin gagawin, ha? Video 1. Ano yung video 1? Mastery of SNR. Video 2. Mastery of Trendline. Video 3, bakit mahalaga to, ha? Mastery of Apex. No? Tatlo. Papakita ko sa inyo kung bakit mahalaga yan. Una, siyempre, Mastery of SNR. Kuha tayo ng support. Kuha tayo ng support. Yan. Opo, magpakita ko support. Imagine natin na ito ay hindi pa nangyayari. Yan, wala pa yan sa mundo. Kumbaga, tayo ay hindi pa natin nakikita yan. So, meron na tayo nakuhang support. Gamitin naman natin yung Mastery of Trendline. So, trendline wise, ito yung kukuhanin natin. Diba? Trendline. Okay, yan na yung trendline natin. Sunod yung Mastery of Apex, no? Sunod natin yung Mastery of Apex. Ano yung Mastery of Apex? This one. Tingnan nyo to ha. Kayong kukurap. Ito yung Mastery of Apex natin. Kung panonoorin mo yung Mastery of Apex. Ayan. Kapag nakita nyo na meron na kayong Apex, example, di pa ito nangyayari, itong pag-angat na yan ha, meron na kayong Apex. Yan, meron na kayong Apex. Doon na papasok yung tinatawag natin paghahanap ng bullish divergence, no? Open mo lang yung oscillator, no? Open nyo lang yung oscillator. Dito makikita nyo, guys, medyo malaki itong ating indicator, no? Yan, ulitan natin. Ayan.
Kanina, mapapansin nyo, kung babalikan natin, ang dapat hahanapin natin dito is bullish divergence. Kasi bakit? Nasa support siya. Ang sabi natin kanina, yung price bumababa, tapos yung oscillator umaakyat. Ito yung ibig sabihin nun. Gagamit tayo ng tool na arrow tool. Ang arrow tool ay makikita dito. Click nyo lang tong nasa taas ng letter T. Puntahan nyo lang yan. Lagyan mo na ng star yan para mapunta na siya dito. Kukuhanin mo yung tool na yan. Ilalagay mo yan dito sa price. Yan. Makikita nyo, yung price, bumababa. Diba? Bumababa yung price. Pero ano nakikita nyo sa oscillator? Sa indicator? Diba? Hindi na siya parehas. Kita nyo? Bumababa yung price. Pero yung RSI and MACD, ano ang pinapakita? Hindi na parehas. Parang ganito na siya. Bumababa yung price, pero yung MACD and RSI, paakyat na. Pag sinabing paakyat, pagpapantay nyo yan, di ba? Pagpapantay nyo yan. Ako, ang practice ko dito, nilalagyan ko siya ng vertical line. Vertical line ka dyan. Vertical line ka dito. Para yung mata mo, dito lang nakapokus. Yan. Makikita mo, bumababa yung price, pero yung MACD and RSI paangat. Ibig sabihin, meron nang nabubuo na bullish divergence na, no? Pero ano nangyari, no? Biglang umakyat, pero nag-short. Talagang bumaba pa. Nagpangalawa siya na ano, no? Pero ang ginawa niya rito, nagkaroon ng pangalawang bullish divergence, no? Bumababa yung price. Ano nangyari? Meron pa ditong pinakita na umaakyat din yung indicator. For in that case, makikita mo na pinapakita niya puro bullish na. Kaya hinay-hinay ka na kakashort. Marahil dito sa candle na to, maraming nasunog. Akala nila shorting na, pero hindi pala. Kasi tingnan mo yung bumaba ng bigla ang price, nung pinagpakita yung price ng pagbaba, ano ang nakita nyo? Bumaba nga yung price ng sobrang habang kandila na yan, di ba? Sobrang haba yan. Iba talagang nagpapanik na dyan. Baka nagsipagbentahan na ng mga spot nila. Pero dito kasi nakikita natin yung RSI kasi at MACD umaangat. So, ibig sabihin, meron talagang nangyayaring bullish divergence or pinapakitaan ka na ng market na, hoy, tumigil ka nakaka-short. Kami ay hindi yung mga seller ay natatalo na ng buyer, no? Natatalo na. Hinay-hinay ka ng kakashort. Kaya anong nangyari sa coin nung ganito ang lumabas? Ang nangyari, umangat yung price. Nakuha nyo? Nakuha? Ano ang gamit na RSI dito? RSI 30. Ano? RSI 30 settings. Okay? Malinaw? O, bibigyan ko pa kayo ng isang sample. O, bigyan natin ng isang sample. Si Ena. Si Ena, ito, sikat na sikat to ngayon, si Ena. Si Ena, ganun din. Apply natin yung nandun sa tatlong module, no? Dapat panoorin mo yon. Imagine, wala pa to. Una, Master of SNR. Support. Support. O, may support tayo dyan, di ba? Pangalawa, Mastery of Trendline. Trendline ka dyan, pare. Yan. Hindi nga lang yan, mahaba-haba pa yan, no? Mahaba-haba pa yan. Pwedeng to. Ito nakuhain natin yung gitna. Yan, para maganda. Number 3, yung pangatlong video, Mastery of Apex, no? Kapag meron na kasi kayong nakukuhang Apex at magandang triangle na at nagsama-sama na yung tatlong video na sinend natin or pinapanood ko sa inyo na nagmamakaawa ako na panoorin sa inyo, doon mo na magandang hanapin yung magandang bullish divergence, no? Tingnan nyo to Makikita nyo rito, yung price bumababa na naman, no? Bumaba. Pero ano nakikita natin sa RSI and MACD? Di ba? Ano nakikita nyo? Bumababa yung price. Pero yung MACD and RSI, ano nangyayari? Maangat. Umaangat. So, ano sabi doon? Ano sabi nung market sa'yo? Ang sabi ng market, hoy! Tumigil ka nakaka-short kasi ang mga buyer na ang nananalo, hindi na shorting.
kahit kayo ay makakita ng mga candle na gantong kalatataba at kahaba, pero ang sinasabi naman ng momentum indicator natin ay hindi tugma doon sa candle na yon, yun pa rin ang mananaig yung mga naan dito. Malinaw? So ano naging ending nung nagkaroon na tayo ng tatlo na video na yon? Ang ending, yun, umakyat yung price. Di ba? Umakyat. Yes? Umakyat. Malinaw ba? Ito ba ay science ba to or mathematics? Hindi. Ano lang gagawin mo? Panonoorin mo lang yung video na sinend ko. Kapag napanood mo na yon, dinagdag mo na tong video ng Mastery of Divergence, makaka-trade ka na ng maayos. Okay? Nakita nyo? Aha moments ba? Nakita nyo? Nakita nyo ba? Nakita nyo? Napahawaw ka ba doon? O, sige, puntahan naman natin tong ginawa niyang pagbaba. O, sige, gawa naman tayo ng trend line dito nung pagbaba niya. Yan, lagay tayo ng trend line. Yan, lagay natin ng trend line to. Okay, sabi natin, balikan naman natin yung topic natin na bearish divergence. So, pag sinabing bearish divergence naman or left hand, sa taas tayo ng price maglalagay. Sa taas, ha? Sa taas. Pag sinabing sa taas, dito. Sa taas. O, gagamit tayo ng arrow tool ulit. Makikita nyo rito, umaangat yung price. Di ba? Umaangat yung price. Pero anong sinasabi nung MACD and RSI natin? Bumababa na. Di ba? Ano ba ginagawa mo pag nakikita mo na may nag-post sa Facebook na, uy, buy kayo ng ENA. Bullish yan. O, di ba? Anong gagawin mo? Woo! Bullish pala yung ENA. Bili na ako, bili na ako. Ngayon, hindi ka na basta bibili. Kasi titignan mo, umaangat ba siya? Anong nangyayari nung umaangat siya? Oh, mukhang hindi na tama yung sabi ni Mentor Mike. Pagka umaangat yung price, dapat hindi ka nakakita ng RSI na na pababa. Di ba? Ano nangyari nung nagkaroon ng ganon? Di ba? Gawa ka ng trend line. Okay, balikan natin. Mastery of SNR. Resistance. Diagonal support. Mastery of trend line. Ito yon. Tapos, anong gagawin mo next? Apex. Di ba? Simple lang. Gagawin mo. Panonoorin mo lang yung tatlong video. Pag napanood mo yung tatlong video, mag-aantay ka ng bearish divergence kasi nasa resistance ka eh. Di ba? Kapag nakita mo na yung bearish divergence, then magantay ka na ng breakdown. Malinaw? Mahirap ba o madali? Di ba? Ganun lang kasimple. Pero again, mapapansin nyo, madali nyo lang. Nakikita nyo kasi backtest to eh. Iba pa rin kapag nagpo-front test ka. Yung ibig sabihin, pinipredict mo na yung mangyayari. Okay? Pero dito, kung makikita nyo, yung sinasabi natin, na kapag yung price umaangat siya, di ba? Pero ang pinapakita ng MACD ay pababa, meron ng problema. Parang ganito lang yan. Isipin mo, yung price, yung asawa mo. Mga asawa, sino yung mga lalaki dito? Mga asawa. Isipin mo, mga asawa niyo yan. Inutusan ka ng asawa mo. Ano bang magandang utos sa inyo? Ano bang utos sa inyo palagi? Maglaba. Maglaba. Lalaki naglalaba. Magluto na lang, magluto. Okay. Hoy! So, kunyari, husband, daddy, pwede bang maglaba ka? Eh, kaso hindi mo sinunod. Ikaw to, yung asawa mo sabi, oy, maglaba ka maghugas ka naman ng plato. Sabi ng asawa mo, ito Pero ikaw, si matigas na ulo, ikaw to, hindi ka sumunod. Ano ending kapag hindi ka sumunod? Ano ang ending pag hindi ka sumunod? Away. Maaaring ikaw ay madugo. Magiging madugo ka. Ano makita mo? Magkakaroon ka ng galos. Di ba? Masasaktan ka ng sobra. Kasi hindi, pasaway ka eh. So makikita mo, para mas madali nyo maintindihan tong divergence and bullish divergence and bearish divergence, ilagay mo to sa sarili mong buhay na ikaw ay inuutusan ng asawa mo, especially kapag ikaw ay takusa, no? Lagay mo na to, pag kunyari nakikita mo na tong price na to, siguro parang natotroma ka na, ito na pala, asawa ko na naman to, nakikita ko na naman yung pagbumukha ng asawa ko, inuutusan ako. Ito na naman, nakikita ko umaakit, kaya yan umaakyat, tinataasan niya yung tono ng boses, naninigaw na yan.
Tapos ikaw hindi ka sumusunod, puro ka lang cellphone dyan, scroll ka lang ng mga TikTok dyan, no? Mga TikTok ka lang ng TikTok dyan, nood ka lang ng mga reels dyan, ng mga sumasayaw dyan. Naku po, problema yan. Problema po yan. So, ano mangyayari? Ayun, bumaba yung price. So, ganun din. Kapag inutusan ka ng iyong asawa, susunod ka. Kasi pag sumunod ka, pag sinunod mo yan, tingnan nyo ha, pag sumunod kayo, bababa yung price, makikita nyo na tama yung kalalabasan niya. Pero ito yung iingatan nyo. Ito yung sinasabi ko guys na makakakita kayo ng mga left hand or bearish divergence pero hindi tumutuloy. Bibigyan ko kayo ng sample. Example, yung price ay wala pa to. Hindi pa to nangyayari. Yan, hindi pa to nangyayari ha. Kumbaga bulag pa tayo dyan. Tingnan nyo to ha. Tingnan nyo to guys ha. Yan. Tingnan nyo to. Yan. Kung mapapansin nyo rito, sa current status niya, no, huwag nyo na muna isipin na nangyari na yan. Isipin nyo, ito lang muna yung nakikita nyo. So, lalagyan natin to ng resistance. Ano ang napapansin nyo rito? Umaangat yung price. Bumababa yung oscillator, yung indicator. Di ba? So, anong tawag dyan? Bullish divergence ba yan or bearish divergence? Sagot, guys. Anong tawag dyan? Bearish. Divergence. Narinig ako bullish ah. Sino kaya yun? Bearish. Tutusukin Bearish ko po yung ba? mata- Bearish. Bearish Tutusukin ko yung divergence mata po. nung nagsabing bullish na. Okay. Bearish. Bearish yan. Pero ano nangyari? Kahit na nagkaroon ng bearish divergence, bumababa agad yung coin? Hindi. Kumbaga, ibig sabihin lang nun, guys, hindi porket nakakita ka ng ganon, ay bababa na kagad yung coin. Meron pa talagang ibang confluences na kailangan mong idagdag dyan para masabi mo na bababa na yung coin. Pero, pinapakitaan ka na ng coin or nung price na hinay-hinay ka nakaka-short. Yun lang naman ang sinasabi niya sa'yo. Hinay-hinay ka nakaka-short. That's why, naglalagay tayo ng mga trend line. Kasi yun yung system namin, yung trend line. Ang system kasi namin, kapag nagkaroon na ng left hand dyan or ng bearish divergence, naglalagay na kami ng trend line at doon na namin ina-apply yung TLSBD or yung trend line breakdown. Okay? Kapag walang left hand breakdown, walang trend line breakdown yan, yung left hand is invalid. Invalid yan. Ngayon, paano mamamaster yung trend line? Di panoorin mo yung video natin about sa mastery of trend line. Di ba? Ano lang yun. So, same lang din dito. No, mapapansin nyo rito, same lang din ha. Lagay tayo ng support dyan. Tingnan nyo to ha. Yan. Anong napapansin nyo rito sa price ng coin na to? Di ba? Bumababa yung price. Bumaba. Anong sabi ng indicator? Paakyat. Di ba? Anong tawag dyan? Bearish divergence or bullish divergence? Bullish divergence. Bullish. Bullish. Pero, umakyat ba siya? Boom! Bumaba pa. Diba? So, ibig sabihin, hindi porket nakakita ka na ng bullish divergence, ay aakyat. That's why meron tayong ginagamit na confirmation na tinuturo namin dun sa system namin. Yung tawag namin dyan ay trend line breakout or TRBO. No? Ang goal mo dito, maglagay ka ng apex, no? Kapag hindi siya tumama yung apex, sabi ko nga dun, kung panonoorin yung Mastery of Apex, sabi ko dun, ang aantayin mo lang, isang setup lang. Kapag hindi nangyari, ibig sabihin yan, meron talagang mali. To be honest, inantay ko itong breakout na to. Pero hindi siya nag-confirm, bumaba pa. Nakita ko na yung anong reason kung bakit siya bumaba. So, hindi ko siya pinasok kahit na meron siyang right hand. Kasi, ang pasok namin lagi sa trend line breakout dito. Okay? Dito lagi kami pumapasok. Nakita ko na yung reason. Oh, bakit kaya hindi siya umakyat? May reason. Nakita ko kung ano yung reason nun. Okay? So, ibig sabihin, katulad sinabi ko kanina, disclaimer, no, disclaimer, sabi ko,
Hindi porket nakakita ka na ng bearish at bullish divergence, ayan ay paangat na. Ang sinisignal pa lang yan, humihina na yung momentum ng seller and buyer. Pero it doesn't mean na kapag nakakita ka ng bullish divergence, maglolong ka na kagad. Meron pa tayong another na confluence dyan. Okay? Ang tanong doon, Mentor Mike, yang bang bullish divergence and bearish divergence, nakikita rin ba yan sa lower time frame? Ang sagot, yes, nakikita rin yan. O, bibigyan ko kayo ng sample ulit. So, example, punta tayo ng 5 minutes time frame. Punta tayo ng 5 minutes time frame. Focus tayo dito. Example, di pa ito nangyayari. Hindi pa ito nangyayari, ha. O, apply natin yung rule kanina. Video number 1. O, lagay natin to. Video number 1. Ba tayo makuha? Video number 1. Ano yung video number 1? Ano ulit yun? Ano yung video number 1 natin? Yeah, open mic kayo guys. Ano yung video number 1? Support and resistance. Support dito. Video number 2. Trend line. Line. Gawa tayo ng trend line dyan. Video number 3. Apex. Basic to basic, di ba? O, yun. Yun na, may apex ka na. Ano ang dapat siyempre, open mo na yung oscillator, di ba? Open it, di ba? Makikita mo, di ba? Bumababa yung price, pero yung MACD, nasa bus tayo, Bumababa yung price. Actually, hindi siya masyadong bumaba, pero makikita nyo, parang double bottom siya. Pero yung MACD and RSI, ano nangyayari? Anong sabi? Bullish cross. Wala pang bullish cross, pero ano nakikita nyo? Umaakyat na, no? Magpapakita na ng bullish divergence, 'di ba? So ano ibig sabihin kapag ganun na nakikita mo? Ano nangyari nung nagkaroon na ng ganun? Nag-break out sa trend line, umakyat. Malinaw? Malinaw ba guys? Nakikita? Lumilinaw ba ng konti ng Yes po, mata? mentor. Nakikita nyo na? Lakas po, mentor. Di ba? Galing. So, nangyayari yan lahat, no? Tingnan natin yung mga iba. Tingnan natin. Hanap tayo ng magandang sample sa lower time frame dito. Actually, ito na tayo maganda. Ito na yung maganda, oh. Yan, oh. O, lagay tayo trend line dyan. Di ba? Ano nakikita nyo? Umaakit yung price. Nagpasaing si Commander. Si Padre, hindi sumunod. Di ba? Nakita niyo, anong tawag dito? Bullish divergence or bearish? Bearish. Ano nangyari nung nagkaroon ng ganon? Bumaba yung price. Di ba? Na ngayon, nakikita nyo na. O ngayon, hiluhin natin yung price, pitpitin natin yung price, support and resistance, apex, di ba? Apex lang ulit, triangle, di ba? O dito meron tayong triangle, ano bang ginawa mo? Pinanood mo lang yung 3 video, ganun lang simple. O yan, di ba? Ano napapansin nyo? May apex, may support and resistance, the price is, tingnan nyo, mababa. Pero ano nangyayari? Yung price, packet na naman. Ano nangyari? Umakyat siya. Oo, di ba? Nakikita nyo yung nangyayari? So, ganun siya. O, ngayon, ito yung fake na ano. Makikita nyo, hindi lahat laging ganun. Tingnan nyo to, umakyat yung price, pero bumababa. Pero bumababa agad, hindi. No? Nag-console lang siya. So, ibig sabihin, hindi porket nakakita kayo ng ganun, ay signal na yung pababa. Yan ay, nagpapakita pa lang siya ng motibo. Parang kunwari, may nakakilala ka. O, yung nakakilala, no? Kunyari, yung asawa mo ngayon, no? Diba? Sample, yung napangasawa mo ngayon. Chinat mo yan. Kapag ni-replyan ka niyan, may motibo na. Kasi hindi ka naman re-replyan yan kung pangit ka eh. Di ba? Di ba? Kapag ni-replyan ka nun,
meron na yung sign, no? Ang May hirap motibo na, mag-reply. pero yung bang motibo na yun na agad yun, di ba? Hindi. Kailan magkakaroon ng positive na result? Kapag yun ay nakipagkita na sa'yo. Di ba? Hanggat di pa nakikipagkita yan, hindi pa yan tunay. Huwag ka na mag-assume. Okay, huwag ka na mag-assume. Kumbaga, meron lang siyang motibo. Grabe, parang sama ako, motibo, no? Parang pag may alak, may balak. Hindi ganon. Pag lang siya ay may motibo pa lang. Kapag siya ay nagpakita na, yun na yun. Okay, yun na yun. Meet up lang. Pag meet up yan, ano lang yan? Kita-kita lang yan. Ano ba pag ginagawa pag meet up, di ba? First meet up lang. Ganun lang muna. Malinaw ba guys? Nagkakaintindihan? Malinaw. So, ibig sabihin yun yan, kumbaga, applicable din yan sa real life. No? Applicable din yan. Okay, balikan natin yung topic. Yan. Ito yung laging yung tandaan. Always remember, tandaan, paalala. Pinadami-dami ko na yan para matandaan nyo. Hindi porket meron ka nang nakitang bullish divergence, ikaw ay magte-trade na ng long. No? Kailangan meron pa ding trendline breakout or yung TRBO. Yung TRBO po, dandun po yan sa system namin, doon sa courses namin. No? Number 2, hindi porket meron ka nang nakitang bearish divergence ay ikaw ay magte-trade na ng short. Hindi po. Ganun. Nagkakaintindihan ba tayo dun, guys? I-clear ko lang press 1 kung naiintindihan. Kasi baka mamaya makakita lang kayo ng motibo, rat-ratid nyo na kagad ng short yung market. Di ba? Meron akong nabasa, no? Very timely, no? Ito yung tanong nyo, sabi niya dito. Meaning, kapag di nag-agree one oscillator, invalid. Ito. Sabi ko naman sa'yo, Kuya John Joseph, bago nyo pa yung isipin, naisip ko na yan. Okay. Naisip ko na yan. Number 3, huwag mong antayin na magsabay ang RSI at MACD. No? Minsan, isa lang sila, pero yun na rin ang ibig sabihin nun. Minsan, makikita mo yung RSI, hindi sumusunod. Pero yung MACD, sumusunod. Pero nagpakita siya ng isa. Yun na rin yun. Kung ano man yun. Pwedeng bullish divergence, pwedeng bearish divergence. Huwag mong aantayin na magsabay yung dalawa na yun. No? Huwag mong pagsasabayin yung dalawa. Malabo yun. Minsan nangyayari siyang sabay, pero minsan hindi. So, kahit isa lang ang sumulpot doon, all goods na yan. Pero syempre, ano pa lang yun eh. Motibo pa lang yun. Pero pag nakakita ka na kasi ng ganun, ibig sabihin, imbis na ikaw ay maglong, dapat ang hahanapin mo na puro short na. Kasi nakakita ka na ng ganun eh. Okay? Pag hinantay mo kasi yan, 95% ng trade mo ay pwedeng ma-miss. Kasi nag-aantay ka ng dalawa. Okay? Nag-aantay ka ng dalawa na yun. So, hindi pwedeng magsama yung dalawa. Okay? Tama, di ba? Sa totoong buhay, pwede ba dalawa asawa mo? Pagsamahin mo yung dalawa? Di ba? Hindi. Sa Muslim, pwede. Di ba? Pero dito sa indicator, pwedeng dalawa, pwedeng isa lang. Okay? Okay. Number 4, laging maghahanap ng mga divergences na yan sa major at minor resistances. No? Ngayon, paano mo malalaman, Mentor Mike, yung minor, major na yan? Adi, balikan mo yung video. Andun na po yun. Alam ka na ma-explain ko pa yan dito. Tatagal lang tayo, no? And number 5, any time frame ay pwede mong makita ang bullish at bearish divergence, no? Any time frame pwede mo yang makita. Depende na lang kung anong klaseng trader ka. Scalper ka ba? Kung scalper ka, doon ka sa 1 minute mag-antay tsaka 5 minutes. Intraday ka ba? Doon ka sa 1 hour and 15 minutes. Swing trade ka ba? Doon ka sa 4 hours and daily time frame. Spot trade ka ba sa mga position trader? Doon ka sa weekly time frame, mag-abang ng mga ganyan. Okay? So, pag pinagsama-sama mo na yan, talagang meron ng patutunguhan yung trade mo. Talagang meron ng, magkakaroon ka ng liwanag sa buhay. No? Yung mga iba dito, mga naliligaw ng landas, wah! Hindi na ako manalo. Kasi bakit di ka na nanalo? Baka yan yung kulang mo. Yan yung problema mo. Baka tinitrade mo ng long ang coin pero wala pa siyang bullish divergence. O baka sinashort mo yung coin
nang wala pa siyang bearish divergence. Yan yung confluence na kailangan mong ilagay bago ka mag-short at mag-long. Huwag kang bida-bida sa market. Alright? Marami bang natutunan, guys? Yes, man. Opo. Marami Yeah, po. thank you, thank you. Marami po, Pagka Mentor. dahil dyan, Napakalinaw, napakalinaw. don't forget to Na-remind. like and subscribe sa YouTube ni Mentor Mike, no, para at least Ay, updated ka grabe, sa mga grabe. Tapos na po. Grabe, video binasic at ni mga Mentor Mike. tutorial. Binasic, Power. Basic lang ba? binasic Yes ni po, basic po. Ment Mike. Diba? Sobrang linaw, sobrang linaw.